Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot at kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate po kayo. Thank you. So, tignan natin kung ano yung mga messages and energies ninyo surrounding the first half of August. So, first message ninyo, messages, incoming communication is happening dito Libra. And this could be coming from anywhere, no? Depende yan sa inyong sitwasyon. But, yeah, there is an incoming communication dito. Kaya be on the lookout for your communication lines, no? Lagi nyong i-check yung email ninyo, yung mailbox ninyo, yung tawag dito, text messages, mga ganyan, mga sa social media, kasi baka meron nga mga mahahalagang mga mensahe, mahalagang communication, no, na paparating or baka meron ng notice, mga ganyan, no? So, we have take time to rest and relax. Okay? Kailangan natin ito eh. Kailangan ano, na in a week kahit papaano, sana nabibigyan ninyo ng break, time out ang sarili ninyo from your daily grind, 'di ba? Paminsan-minsan isisingit ninyo yung pagre-relax, yung pagpapahinga, yung pag-a-unwind, yung at ang importante yung tulog, 'no? Kailangan lagi kayong merong kumpleto or quality sleep. Kasi always remember na during sleep, dyan lang nagre-repair ang katawan natin ng mga damaged cells na na nagamit natin, 'di ba, during the day or kung na-stress, 'di ba? So, 'yun, kailangan natin ng pahinga. Okay? Para kinabukasan, 'di ba? You are replenished, you are recharged, so mas makakapag-focus ka ng maayos sa mga gagawin mo, trabaho mo, responsibilities, obligations, mga ganon. At malakas ka, magiging malusog, no? Magiging malusog at malakas. Kaya make sure, na nagbibigay kayo ng oras, panahon at attention sa pagsa-self-care. Lalo-lalo na sa ngayon, kaya may mensahe kayo na take time to rest and relax kasi baka mamaya lagi kayong busy, no? At hindi na ninyo naaalagaan ang inyong sarili. So, para maging productive kayo or mas maging productive pa, kailangan na nagpapahinga din kayo. So, fear, serenity. Ayan. So, this is what you really need right now talaga. Yung ma-experience din naman ninyo yung serenity, yung tranquility, yung peace. Kailangan ninyo yan, no? Kailangan ang pagre-relax talaga at pagpapahinga, pagre-rest. Okay? So, you need to be, you need to experience that tranquility and peace in your life. Okay? So, what else? We have light in the unexpected. Ayan. So, maaari na meron ditong mga um, magagandang pangyayari, no, na mangyayari in times of difficulty. Parang ang iba siguro sa inyo, of course, ang iba lang, no, kasi hindi naman ito magre-resonate sa lahat. So, anyway, just take as it resonates. Feeling ko ang iba dito merong pinagdadaanan na medyo hindi masyadong paborable sa inyo, hindi masyadong maganda para sa inyo, pero you will be able to find the silver lining, no, to it. Kaya maaaring magkaroon ka ng mabuhayan, no? Mabubuhayan ka ng loob at magkakaroon ka ng inspiration, 'di ba, and motivation to fight, 'di ba? Kung ano man ang difficulty na ito. So, by the way, maraming salamat for subscribing, and if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto ninyo na mag-join kayo sa membership. Okay? Salamat po. So, we have the Seven of Cups. Ayan. So, si Seven of Cups, multiple opportunities ito. So, napakaganda
At kung kunyari medyo nahihirapan ano ang iba sa inyo na mamili kung ano diyan yung opportunity na kukunin mo or ite-take advantage mo. Ito talaga yung serenity, yung tranquility, yung peace, ito yung kailangang-kailangan ninyo para na mas mapag-isipan ninyong mabuti kung alin nga dito yung best para sa'yo, kung alin nga dito yung gugustuhin mo 'no na ah, mapagdesisyonan ninyong kukunin. Kasi pupuwede 'no na ang mga bagong opportunities na dumadating sa inyo one after the other, kaya po puwedeng lalo kang ma-overwhelm ano na iba-iba yung kailangan mong tignan, i-consider, iisipin. Kaya yun 'no, pahinga ka, magdasal, mag-prayer mode ka, mag-reflect ka, muni-muni ka. That's going to help you na makapamili 'no, kasi kumbaga mata-tranquil yung isip ninyo, makakalma kayo. Mas makakapag-isip kayo ng mabuti. So, we have the Queen of Pentacles. So, siguro ngayon, you are going to be more, focused, no? Or ang iba sa inyo, siguro, you will be focused more on caring for yourself. So, which is good. Diba? Na despite all the, siyempre, despite all the kasipagan, trabaho na ginagawa ninyo, ngayon maaaring, kayo ay, ah, magbibigay ng mas maraming oras sa pag-aalaga sa inyong sarili. Ngayon mas magbibigay kayo ng mas maraming oras para alagaan ano, ang inyong kalusugan. So, which is really good. Nurturing 'no, yourself ngayon at, maganda 'yun kasi dati yung pamilya mo lang inaalagaan mo, yung ibang tao lang yung inaalagaan mo kasi pupuwedeng ang trabaho mo din is nag-aalaga ka ng mga tao sa paligid mo. Pero ngayon you are also going to give yourself more time, 'di ba, para maalagaan mo din ang inyong, kalusugan, ang inyong sarili in general. Si Queen of Pentacles din ano, kung nakikita ninyo parang napakaano niya, komportable, 'di ba, yayamanin ang datingan kasi nga si Queen of Pentacles is also an abundance and prosperity energy. Kaya po puwede rin na around this time siguro magkakaroon din kayo ng maraming financial blessings or financial opportunities na siyang maghahatid sa inyo ng financial comfort, 'no? So, we also have the Five of Swords. Ayan. So, this could be conflict, ano. And since meron tayong Seven of Cups na po pwedeng maguluhan ka, pwedeng related ito sa bawat isa. Na po pwedeng yung conflict na to is internal conflict. Po pwedeng yun nga, naguguluhan kayo kung alin yung opportunity na kukunin ninyo, alin yung opportunity na iti-take advantage ninyo at this time. So, this could be internal conflict. Baka yung isip mo hindi nag-a-agree sa gusto ng puso mo or vice versa. So, we have Nine of Wands. Ayan. So, this could be boundaries. Maaari na kailangan mo ngayon na mag-set ng healthy personal boundaries kasi po pwede na naaabuso ka na. Po pwedeng dahil sa kabaitan mo, dahil sa pagiging compassionate mo, baka tini-take advantage yan ng mga tao sa paligid mo na kesyo lagi kang nag-a-agree sa kanila, lagi kang nagbabawas sa kanila, pinagbibigyan mo sila. Ngayon, 'di ba, yung parang lumalagpas na sila sa limitations, baka ngayon lumalagpas na sila doon sa dapat nilang puwesto lang, 'di ba? Kaya it's good 'no, na you're going to start, um to impose that boundary para na, marespeto naman nila kayo. So, yun. Good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.